Okay, magandang umaga po sa ating lahat at panibagong reaction video. At itong vlog na ito ay special edition po itong vlog ng Donmar TV sa mga nangyayari kanina sa rally sa Luzon, no? Saksi po tayong lahat kung ano ang mga nangyayari. Yan po ang ating pag-uusapan ngayong araw na ito. Nagkaroon po ng iba't ibang parte ng lugar ng ating bansa na nagrarally. Meron sa Luneta, Mindiola, may nangyari sa Recto, may nangyari sa EDSA Shrine. Ang dami po, no? Ang daming mga nangyayari kanina. Hindi nga ako nag-upload Kasi instead na mag-upload ako, nakafocus akong nakasubaybay po ako sa mga series of events. Hindi na nga ako makapag-upload, hindi ako makapag-vlog kasi minonitor ko ang mga pangyayari. I don't want to miss any single mga nangyayari, no? Merong mga bata na nadakip at meron rin, ito yung pinaka sad, no? Alam nyo, masasabi ko, this is the saddest day sa Pilipinas, no? Aside nung nalungkot po tayo sa ginawa nila kay former President Duterte, this is one of the saddest day sa Pilipinas sa administrasyong Marcos. Kasi po, I don't know it is not yet confirmed, but nagkaputukan kanina at di umano meron raw nabawian ng buhay. At hindi natin inaasahan yon kasi una, ang sabi nila, this will be dapat peaceful rally, pero ayun na nga, may mga bumalagta na meron nang nagpaputok. It's not yet confirmed kung yung putok na yan ay galing ba ito sa gobyerno o galing ito sa mga civilian, no? Yan ang inaabangan ko At the same time, lumalabas na rin ang mga artista na nagsisigaw. Ako, nauunawaan ko itong mga artista na ito na nagsisigaw, sobrang galit dahil nga sila yung mga pinakamalaking tax rin na ibinigay. Tapos, only to know na yung mga tax na ibinigay nila, nibayad nila, ay kinurakot ng mga gobyernong ito. Grabe, pati mga madre lumalabas kanina, no? At ako naman ay nakasubaybay lang ako sa cellphone. Kung sasabihin doon, bakit wala ka doon sa Maynila? Actually, gustong-gusto ko na pumunta doon sa rally sa Luzon, sa Maynila, kahit nga kaso hindi ako nakapunta doon, no? Because of important matters. Sige, sabihin ko na nga, hindi ako nakapunta kasi po buntis yung aking asawa. At hindi ko pwede pabayaan ang aking asawa. Sabi niya, dito ka na lang sa tabi ko kasi kung anong mangyari sa iyo doon, no? At tapos buntis ako, ayokong pumunta doon na matroma yung asawa ko. Kasi yung sabi nga nila, kapag buntis, kapag may dinaramdam, matroma, ayoko nang nandito siya sa bahay tapos iisipin niya na ano na kayang nangyari kay Don Mar doon sa Maynila. I really want to go there. Sabi ko pa nga kay VML, no, yung vlogger, sina KPL, no, nandun. Sabi ko sa kanila na magpa-reserve ako ng hotel doon kasi it's only 1 day, 2 days yun na event yung September 2020 to September 21. Ngunit hindi talaga ako natuloy, no? Kasi inuuna ko yung asawa ko. Buntis kasi. Ayokong 5 months na kasi yung tiyan niya. Tapos may mga dinaramdam at ayoko namang at dahil sa event na ito. Alam ko importante rin yung event na yan na makapunta tayo. But pinili ko na to stay with my wife sa kanyang pagbubuntis niya. Kasi future rin namin na at least
healthy ang aming baby. Okay? I hope na mauunawaan nyo. Okay. And I know some of you will always understand, no? Babawi ako. Pero ngayon, kaya nga nakasubaybay ako kanina. Marami kaming pinupuntahan pero nakasubaybay ako, no? 'Yun ang mga pag-uusapan natin at ire-react natin. Yung putukan, yung mga artistang naglabasan, at sa side naman ng gobyerno sina John Vic Remulla doon ay parang nagpanic rin. Okay? May mga videos akong ipapakita sa inyo at magre-react po tayo. Okay? So, pero bago ang lahat, bago ko ipapakita yung mga videos na yan, help me po muna na i-like at saka i-share itong video na ito para guys, kakalat ito sa taong bayan. Okay? Sabay-sabay muna tayong mag-like and share sa Donmar TV. Itong video na ito, like and share. 1, 2, 3, go! Okay, naka-like and share na ba lahat? And also guys, sa mga bago pa lang dito sa aking channel, mag-subscribe na po kayo para lagi kayong updated sa ating mga balita. And at the same time, yung mga cellphone ninyo, ma-notify yan kung meron tayong breaking news, bagong uploads, o kung nagla-live ang ating channel. Ma-notify kayo lahat dyan. Kaya mahalaga po na mag-subscribe tayo sa Donmar TV. 1, 2, 3, go! Ayan, nakasubscribe na ba lahat? Okay. Ang hindi ko ine-expect itong rally na ito ay yung merong putukan na naganap at meron pa talagang mga nasaktan. And I hope na yung bumalagta ay hindi totoo na na-confirm na merong nasawi. I hope lang hindi totoo ha. It's yet to be confirmed. Pero eto na yung nangyari kanina. Sabi ko sa sarili ko, eto yung resulta sa isang irresponsableng leader. At walang iba yan kundi si Bongbong Marcos. Bongbong Marcos, eto na po yung gulo dahil sa liderato mo. Alam nyo, di binabaliwala ko na nga yung yung sabi ng mga dilawan na wag kayong mag-Marcos resign kasi si BP Sara ang magiging presidente. Alam naman natin yung mga dilaw, takot yan na Duterte ang maging presidente. But Bongbong Marcos, ito yung highlights na ito na nagresulta po itong ganitong gulo sa Pilipinas dahil sa kind of leader mo. Hindi ka ba nahihiya? You step down, mag-resign ka na. Sa mga nagsasabi ay wag ipa-resign si Bongbong Marcos kasi si BP Sara ang maging presidente. Ang mga Duterte po, hindi po ganyan. I know kung mag-resign man si Bongbong Marcos, si VP Sara, hindi yan gahaman sa kapangyarihan na agad-agad yan papalit kay Bongbong Marcos. Sasabihin yan ni BP Sara, idaan natin sa eleksyon. Meron akong kutob ha, pwede ako magkamali, pero sa binabasa ko sa mga ugali ng mga Duterte, gusto yan eleksyon. Especially na si VP Sara, irerespeto niya itong mga dilaw na ito na laging hinahanap ang confidential funds ni VP Sara. One of these days, mapahiya kayo kung ipapakita na ni VP Sara ang pruweba na wala siyang ginalaw dyan sa confidential funds. May araw rin kayong mahiya. Pero, I know si VP Sara, she will suggest na mag-election ulit. Hindi yan basta-basta papalit na lang kay Bongbong Marcos. Kaya ikaw, Bongbong Marcos, mag-resign ka na. Heto po yung pagiging irresponsible mo. Heto na yung resulta. Tingnan mo.
Yun ang nangyari sa Sogo kanina ha. Ito na pala yung ano eh. Ito pala yung pagkatapos ng pumutok. Ito, i-try natin yung sunod na video. Putang ina! Yan. Gumilit kayo! Gumilit kayo! Gumilit kayo! Oh, tingnan mo, Bongbong Marcos, oh. Ito yung, ano mo, liderato mo. Kung magaling ka na leader, Bongbong Marcos, hindi sana magkaganito ang Pilipinas eh. Pero tingnan nyo, may sumisigaw, may nagputukan, may mga nasaktan. Kasi galit na po ang taong bayan. Ayaw na po ng taong bayan na ikaw yung presidente. Bakit? Kasi pinsan mo ang itinuturo nila na kurakot sa gobyerno. Pinsan mo. Si Saldico, kaalyado ng pinsan mo, kaalyado mo. Hindi ka ba nahihiya dyan? Kung meron kang delikadesa, Bongbong Marcos, mag-resign ka. Eto, oh, hindi ka ba nahihiya dito? Ang isinisigaw ng taong bayan, hustisya. Hustisya sa mga pera ng kaba ng taong bayan na ninakaw na mga nagamit lamang doon sa mga sports car ng mga buhaya. Oh, sports car eh. Ang ganda-ganda ng mga sports car nila eh. Di ba? Ang gandang-ganda ng kanilang mga bahay. Samantalang ang Pilipino, hirap. Oh, nagtataka ang mga Pilipino, bakit tayo mahirap? Na ang ating presidente, utang ng trilyon na pera, pero mahirap pa rin ang bansa. Bakit? Yun pala ay ninakaw. Kaya, hindi mo mabiblame ang taong bayan na ganito na kagalit ang taong bayan. Gumilit kayo! Gumilit kayo! Ano? Di ba? Ito pa yung isang video. Baka sabihin nyo, isang video. Marami ito, pero kinuha ko lang yung nakikita ko sa Facebook. Madami ito eh. Oh, ito pa. Ayan, no? Nagkaputukan. Yan. Kung mapapansin mo, hindi na po mga matatanda, mga 40s or 30s ang nagrarally ha. Sabi pa nga, mamaya ipapakita ko yung sinabi ni John Vic na mga bata na itong mga galit. Kasi itong mga bata na ito, na-realize nila na ito yung future natin. Kung hindi tayo magalit, tayo ang apektado nito. O kasi, alam naman natin, rally tayo ng rally, di ba? Pero yung mga rally noon, hindi nakisali yung mga bata kasi nga busy sa eskwela, kung ano-anong mga pinagka-busy ng mga bata, TikTok, sayaw, ganun. Pero ngayon sumasali na sila. Meaning to say they are aware of the corruption na ginawa ng mga government officials na ito. Galit na sila. At ito po'y aking ikinatakot kasi okay lang kung 30s, 40s na mga ages yung magrarally kasi medyo kalmado, marunong mag-control sa sarili na hindi hahantong sa violente na gawain. Pero itong mga batang ito, mga aggressive ito. Para sa akin rin, hindi ko mabiblame itong mga bata na ito na magagalit dahil kayo rin mismo ang gobyerno ang nagpaalala nitong mga batang ito na sobrang kurap na po kayo. Kayo po ang dahilan itong gobyernong Marcos. Noon, tahimik itong mga bata ito eh. Tahimik sila kasi yung iba, ayaw makialam sa politika. Hindi sila interesado sa politika. Pero nung nalaman nila na ninakaw ang pera ng kaban ng taong bayan, yung flood control, ganon, kung ano-anong mga issues, they realize sila rin ang apektado nito in the near future. Oh.
Di ba? Kaya sila ngayon sumasali. Kaya ngayon medyo aggressive itong mga rallyista na ito. Well, in fairness to the yung mga nagraraling mga yellow at yung mga DDS naman ay they can control. Di ko lang alam itong mga batang itong mga nagrarally. Sa tingin ko walang kulay ni present nila eh. Galit lang yung mga bata eh, yung mga Gen Z eh. Galit lang talaga sila. Oh. Ito, tingnan nyo. Sa totoo lang, wala akong galit sa mga pulis. Kasi nauunawaan ko rin yung mga pulis na trabaho nila rin na protektahan ang Malacanang, protektahan ang gobyerno kasi mandato yan nila eh. Oh, walang kasalanan ng mga pulis dito. Kaya sabi ko sa inyo, kayong mga rallyista, wag naman sana ninyong masyadong idiin rin ang mga pulis kasi may mga pamilya rin ito na nagrarally rin. Okay? Kaya nga, meron ngang nagsasabi doon ng mga pulis na, wag nyo naman kaming isali, wag nyo naman kaming saktan kasi po, trabaho lang namin ito. No? Pagalitan nyo yung mga buwaya sa gobyerno, wag kami. Pero kung poprotektahan namin ang daan patungong Malacanang, sana maunawaan ninyo. May mga pamilya rin ito na galit rin sa gobyerno. Pero wala silang magawa eh. Mandato kasi yan ng mga kapulisan. Kasi ako DILG Secretary John Vic Rimulya. Kung talagang mahal mo ang taong bayan, John Vic Rimulya. Hindi ako ng kayo mismo mga government officials, especially yung mga higher government officials. Kung talagang mahal ninyo ang taong bayan, unahin nyo ang taong bayan. Kung ano ang sinasabi o kung ano ang nafe-feel nitong mga taong bayan, mga Gen Z, mga bata. Sana naman meron rin kayong gawin Hindi ko sinabi na magtrahidor itong yung mga government officials at yung mga John Vic Rimulya. Nagre-remind lang po ako sa inyo DILG Secretary, na kung mahal mo ang taong bayan, sana isipin mo rin. Saan ba ang loyalty mo? Na kay Bongbong Marcos ba? O dito sa mga taong bayan? Yan ang nasasabi ko sa iyo. Hindi lang kay John Vic Rimulya kayong lahat na nasa gobyerno ngayon. You better think twice kung karapat-dapat pa bang ipagtanggol ang administrasyong Marcos. Sobrang galit Imagine President Bongbong Marcos, hinayaan niya itong korupsyon na ito. Limpak-limpak na pera. Hindi po ito fake news. Kasi nakikita po ng taong bayan kung ano ang nangyari doon sa hearing ng Senado. Harap-harapan. Alam nila. At hindi lang si Bryce, hindi lang si Alcantara, hindi lang si Diskaya, marami pang iba. Parte ng bansang Pilipinas, Maluzon man, Visayas at Mindanao. Merong nagko-corrupt dahil pinabayaan lang ng presidente natin. Hindi sila takot ni Bongbong Marcos. Noong panahon ni former President Duterte, takot silang mangurakot. Kasi siniseryoso po ni Tatay Digong yung mga kawatan at mga buwaya. Malalagot. Pero ito si Bongbong Marcos, walang pakialam. Ano ibig sabihin mo, Don Mar, na walang pakialam? Walang pakialam sa taong bayan. Wala siyang pakialam kung nakawin ang pera ng taong bayan basta at ang sa kanya, hugas kamay siya. Wala siyang pakialam Now, prove to us, Bongbong Marcos, tama nga yung sinabi ni Vice Ganda, ipapakita ko mamaya. Kung talagang concern ka sa taong bayan, ipakulong mo itong mga taong ito.
kung yang si Martin Romualdez na yan ay tunay na nagnakaw ng pera ng taong bayan, si Zaldico, kung patunayan mo Bongbong Marcos, bago matapos ang inyong termino bilang presidente, ipakita mo sa taong bayan na makulong itong mga taong ito if meron talagang kasalanan. Patunayan mo. This is the right time. Pati nga yung kapatid mo, isinisuka ka na. Ako po'y naawa ni Amy Marcos. Sabi niya, pinagtrabuhuan natin ito within 30 years. Pinagpray natin ito, pinagdasal natin ito na maibalik tayo, maibalik natin ang dangal, karangalan at pangalan ng mga Marcos. Pero look at what you did, Bongbong Marcos. Mas worst ka pa sa tatay mo. Ayan ito yung resulta ng liderato mo. Ang mga pulis, trabaho rin naman nila yan. Umulit na yung video. Diba? Tingnan nyo ang sitwasyon natin. Naawa tayo sa kapulisan, naawa tayo sa taong bayan. So, we might as well magkaisa na lang tayo, police at yung mga civilian. Why don't we blame our president now? Kayong mga kapulisan dyan, if you think na sa tingin nyo, magbasa kayo. Alam ko namang alam nyo eh. If you think na tama yung panawagan ng taong bayan, you step down as kung policeman kayo. Pwede kayong mag-step down. Hindi ako nag-encourage pero kung ako ay nasa lugar ninyo, pwede ako mag-step down. Para sasabihin ko kay Bongbong Marcos, you step down, Bongbong Marcos, as a president. Delikadesa yun. Eto papakita ko sa inyo Ito rin ang galit ni Vice Ganda. Gusto ko sanang banatan itong si Vice Ganda kasi medyo ang mga DDS kasi kapag rally ay hindi naman masyadong bastos yung bunganga. Ito, bastos talaga yung bunganga ni Vice. At instead na babanatan ko si Vice, naiintindihan ko na lang na nagalit rin itong mga artista na ito kasi malaki rin tax binigay nila Akala nila na itong mga tax na ito ay pupunta rin ito at makatulong rin ito sa mga mahihirap. Pero hindi. Ninakaw. Binili ng mga sports cars at magagarang lifestyles. Diba? Kaya, I cannot blame itong mga artista rin. Galit na. Ito, panoorin nyo itong si Vice Ganda. Hindi ko, hindi ko kinakampihan si Vice dito Hindi ko pinuri si Vice Ganda dito Ipinakita ko lang ito na naiintindihan ko bakit sila nagkaganyan. Kasi malaki pala ang tax nila. Ito. Panoorin nyo si Vice Ganda. Para sa lahat naman ng mga politiko at bahagi na ng gobyerno na nagnakaw sa atin, nagnanakaw sa atin, mga nakatingin habang may nagnanakaw sa atin, mga kasama ng mga nagnanakaw sa atin, mga alam na may nagnanakaw pero hindi nagsasalita, mga kasama ng mga nagnanakaw, mga nagtatago ng magnanakaw. Para sa lahat naman ng mga politiko at bahagi na ng gobyerno. Umulit yung video tingnan lang natin pa ulit. Ulitin na lang natin. Sorry. Kasi may na-press ako dito Nagnakaw sa atin, nagnanakaw sa atin, mga nakatingin habang may nagnanakaw sa atin, mga kasama ng mga nagnanakaw sa atin, mga alam na may nagnanakaw pero hindi nagsasalita, mga kasama ng mga nagnanakaw, mga nagtatago ng magnanakaw. Isa lang ang gusto namin sabihin sa inyong lahat. Patawad kay Father pero putang ina ninyo! Kaputa-putahan ng mga putang ina nyo! Katatapos lang ng misa pero Panginoon, patawarin nyo kami pero totoo yan. Ito ang wika ng lahat ng mga Pilipinong ninakawan. Putang ina nyo! Putang ina nyo! Putang ina nyo! Putang ina nyo!
Putang ina nyo! Di ba? Si Vice Ganda lang ang first na sumali sa isang rally na nag-PPI. Na grabe yung pag-PPI ha. Noong una, na-realize ko, sobra naman yun. Foul na yun kasi PI, grabe yung PI. Pero, yung inisip ko ng inisip, sabi ko, tama lang na ginawa yan niya. Kasi, naggalit rin itong bakla na ito kasi, artista siya. Malaki po ang kanyang, especially na Vice Ganda siya, malaki yung sinasahod niya, di ba? So from many sources. In fairness to him, no, ay pinagtrabahuan yan. Blood and sweat yan. Yang pera ni Kabayo Vice Ganda. Blood and sweat yan. Except dito sa mga sugal niyang mga pinapasukan niya. Ako dyan. Tutol ako dyan sa mga sugal niya na mga sahod. Yung nag-advertise siya sa mga sugal-sugal. Tutol ako dyan. Pero, etong pera na ito na yumaman si Vice, ay itong mga pera na ito, pinagtrabahoan niya ito. Blood and sweat nga eh. Kaya, hindi maiwasan na magalit siya. May hinanaing siya. Malaki ang tax nila eh. Millions ang tax nila. Di natin ma-specify na accurate pero talagang malaki. At akala nila na itong mga buwis na binayad nila ay mapupunta ito sa mga mahihirap nating mga kababayan o makabenefit tayo dito sa laking tax, mas masakit sa kanila na kinain lang pala ng mga buhaya. Sobrang sakit yan eh. Ninakaw. Pinasok sa mga bulsa nila. Binili ng mga sports car. Di ba? Kaya pala bumabaha. Kasi ang dami palang mga ghost projects. Sira-sira na mga flood control. Kaya pala bumabaha. Di ba? Kaya galit sila. Mga artista lumabas na. Mga negosyante, lumabas na rin sila. Yung mga matitino na nagbibigay ng tax. Na ang tanong ko sa inyo, taong bayan, may gana pa ba kayo na ibigay nyo ang inyong pera sa gobyerno bilang tax tapos nanakawin lang ng mga buhayang ito? Di ba? Kayong mga negosyante, kayong mga malaki yung sahod na nagbibigay ng tax sa gobyerno. Papayag ba kayo ibibigay nyo ang pera nyo sa gobyerno bilang tax? Tapos itong mga magnanakaw lang, itong presidente na hinahayaan niyang magnakaw itong mga kaalyado niya? Do you think matutuwa tayong lahat? We are all taxpayers. Matutuwa tayo na meron tayong presidente. Yung tax natin pinabayaan niya para nakawin ng mga kaalyado niya. Di ba? Kakahiya. Putang ina nyo! Tapos na ang panahon ng mga bababait at ng mga resilient. Ang mga mababait, ginago. Ang mga resilient, tinarantado. Hindi na ubra sa atin yung bait-baitan, kimi-kimian, tahimik-tahimikan, patawad pero hindi po. Hindi ko sisimplihan, hindi ko babaitan ang mensahe ko ngayon dahil hindi naman sila mababait. At dahil dito,
sa rally na ito ng mga artista na galit na sa kanila, ito rin ang sitwasyon ng mga kapulisan. Ito yung sabi ni DILG John Vic Remulla. Ito yung sitwasyon nila. Yo, baka hindi mo kayo. Puro bata eh. Sabi ni John Vic, puro raw bata. Di ba? Puro bata eh. Noon, ang galit, yung interesado lang sa politika, yung mga 30s, 40s, 50s, 60s, yung mga age na yun. Ganon. Pero ngayon, pati bata na, di ba? Pati bata na, galit na galit. Alam na nila na mga Gen Z, mga bata, na kung hindi kami kikibo, kung wala kaming gagawin, ano kaya magiging future namin dito sa bansang Pilipinas? Pati ikaw, John Vic, sinabi mo sa bibig mo, mga bata ito eh. Isipin mo, John Vic. John Vic, isipin mo, bakit lumalabas ang mga bata? Saan ka papanig? Sa presidente mo? O dito sa mga bata na galit? Ay, i-analyze raw yan. Kasi yung presidente mo, mayaman yan eh. Ito mga bata na ito, ano ito? Inosente ito. Inabuso nyo ang mga bata. Inabuso nyo by sinira nyo ang kanilang future. Hindi kay John Vic in general ito general na sa gobyernong Marcos sinira ninyo ang kinabukasan ng mga batang ito. Kaya sila galit. Kaya galing sa bibig mo, John Vic, mga bata ito eh. Di ba? I hope ma-realize mo yan, John Vic. Be loyal to the Filipino people because you are serving for ito mga bata na ito. You are not serving the president. You are serving itong mga taong bayan. Hindi. It's not. Hindi pa namin alam until we interrogate everyone. But yung una namin in-arrest kasi mga 15 to 17 years old. Imagine that one 15 to 17 years old. Alam niyo, sa totoo lang, sa channel ko, makikita namin sa aming algorithm, sa aming sistema, sa aming YouTube, kung sino yung mga audience na mga nanunood. Maraming nanunood dito sa Donmar TV, mga around 50 to 60 yung mga ages ang mga nanunood. Meaning to say, in general, ages 50 to 60, yun talaga ang mga interesado sa nangyayari ngayon sa politika. Pero ito ngayon 15 years old, 17 years old, interesado na po sa nangyayari sa politika. Itong mga batang ito, ang iisipin sana nito, kanilang pag-aaral, ang kanilang extracurricular activities, yung kanilang mga talent, dapat sana mag-enjoy pa sila sa kanilang pagkabata, sa kanilang pagiging adolescents, itong mga young girls and boys. Pero look at what happened now. Nakisali na sila sa panawagan na i-resign na itong si Bongbong Marcos. Because they feel betrayed. They feel na ninakawan sila ng kinabukasan. Diba? Isipin mo yan, John Vic, na kayong mga government officials, kayong mga secretaries, you are there para magserbisyo sa taong bayan. Itong mga batang ito, parte ito sa taong bayan. You are not serving for the president. So, hindi namin may interview hanggang dumating ang DSWD.
Pero initially, ang nakita namin, puro bata eh. Puro bata ang agitators dito. So, we'll get to the bottom of it. Hindi kasi namin may interview hanggang walang proper attendance ng DSWD. We don't use hush methods either. So, we will follow. Paano yan? May nakita ako mga videos na talagang hinawakan na sila ng mga kapulisan ninyo. Diba? Ako, I don't blame the policemen, ha? Oh. Kasi, siguro yung police ay hindi rin niya alam kung ilang taon na yan. Baka akala niya 18 years old or 20. Pero merong mga bata. So, anong ibig sabihin? To sum up this all mess, there is something wrong sa ating governance. Kayo, mga secretaries at mga lower na mga government officials, baka pwedeng isuggest ninyo na tanggalin niya na si Bongbong Marcos as president para matapos na ito. Di ba? And let's vote for another, kasi ayaw ng mga yellow na si BP Sara yung presidente. Let's vote for another president kung gusto nyo. Tingnan natin kung sino ang gusto ng taong bayan. Kasi I'm not being biased here, but sa totoo lang, si BP Sara pa rin ang panawagan ng taong bayang maging presidente. Di ba? Yun ang ano eh. Pero kayong mga government officials, baliwala sa inyo. Hindi kayo marunong makiramdam kung ano yung nararamdaman ng taong bayan. According to law. Di ba? Fresh na fresh si John Vic bagong ligo. Samantalang yung taong bayan ay wala na. Amoy fresh lumpia na yung mga taong bayan. Kayo nakakahiya nga Mga gobyerno ni Marcos, mga government officials ni Marcos, mga mayayaman. Pero ang taong bayan, wala, lubog sa kahirapan. Heto pa yung heto pa yung hamon. Itong si Vice Ganda, hinamon itong si BBM. Ito, panoorin at pakinggan nyo ito. Hinahamon ka namin, Pangulong Bongbong Marcos, kung gusto mong magkaroon ng magandang legasiya, ang pangalan mo, ipakulong mo lahat ng magnanakaw. Nakatingin kami sa iyo, Pangulong Bongbong Marcos, at inaasahan ka namin hindi dahil sa idol ka namin, kundi dahil sineswel. Sa tingin ko yung sinabi niyang idol ka namin, sarcastic yun, sarcasm yun, yung style ni Vice. Tuhan ka namin at inaasahan namin na tutuparin mo ang inuutos naming mga employer mo. Kami ang nagpapasahod sa inyo. Tapos na ang panahon na natatakot tayo sa gobyerno. Takutin natin ang gobyerno dahil ang kapangyarihan nasa sa atin, wala sa kanila. Correct. Nakatingin kami sa inyo. Ipakulong. Lahat ipakulong. So, for short, ang hamon ni Vice Ganda, BBM, ipakulong ang lahat ng mga kawatan sa gobyerno. Ang tanong ko sa iyo, Bongbong Marcos, kaya? Kaya mo ba yun? Kasi sa tingin ko, hindi mo kaya Sabi ba ni BP Sara, ang bagal-bagal mong, ang bagal-bagal ng kibo mo dito sa korupsyon na ito. Kung hindi mo kaya, you may step down na lang as President, Bongbong Marcos. Ganun lang kasimple. Hinahamon ka ngayon ng mga artista. Pasalamat ka nga. Itong mga dilawan na ito, itong sina Vice Ganda, itong mga artista na ito, pasalamat ka at hinamon ka na ipakulong lang ang itong mga kaalyado mong magnanakaw. Di ba? Di ba? Yun lang.
Hindi nga sila nag-BBM resign kasi takot rin silang ma-resign ka kasi mga Duterte na naman ang Pero sabihin ko sa inyo ha, Vice Ganda, kayong mga artista na yun, hindi ganyan si BP Sara ha. Baka akala ninyo ha, na si BP Sara ay gahaman sa kapangyarihan, hindi. Ayan, kung di ko lang alam ha, kung si Catriona Gray ba yan, yung nasa gilid ni Vice Ganda. Pati Miss Universe ha, Miss Universe, galit na sa administrasyong ito. Hindi ka ba nahihiya dyan, Bongbong Marcos? F. Eliza, Sandro Marcos, anak ng presidente, hindi ba kayo nahihiya? Hindi ba kayo nahihiya? Di ba? Sana naman, be sensitive enough. Isinusuka na kayo ng taong bayan, ayaw nyo maniwala eh. Gusto nyo talagang mapahiya. Kasi nga sabi ko, baka magiging totoo yung sinabi ni Mayor Basti Duterte na hindi mo matatapos yung termino mo, Bongbong Marcos. Sa sobrang corrupt ng mga government officials na ito, wala kang ginawa. Yun ang aming ikinadismaya eh. Now, ngayon, ano bang solusyon dito ngayon? Wala talaga akong ibang makitang solusyon, kundi, Marcos, you step down. Wala akong ibang solusyon na nakikita talaga. You step down na Bongbong Marcos, you step down peacefully. Mas ma-appreciate ka pa ng taong bayan. Kasi kung hindi ka mag-step down, sasabihin ng taong bayan, gahaman ka talaga sa kapangyarihan. Okay? So, kitang-kita nyo guys ang mga nangyayari. Anong masasabi nyo? Mag-comment, mag-react po kayo kung nararapat lang ba na mag-resign na si Bongbong Marcos. Ilatag ang inyong mga argumento ha, at babasahin natin yan. Please, paki-like at saka paki-share para makatulong naman kayo guys na kakalat ito sa taong bayan. Marami po ang makaalam na ganito na po kagalit ang taong bayan. Meron ng mga nasasaktan, meron ng mga nasasawi. Sana hindi naman ha. I hope hindi yung totoo. Pero talagang bumalagta. Kita ko sa video. Ito na po ang mga nangyayari. Kaya like and share. And sa mga ngayon lang nanood sa aking channel ha, subscribe kayo. Libre lang ang mag-subscribe para updated kayo dito sa ating inaabangan na mga pangyayari. Okay? See you in my next video. Have a great day. Have a great night. God bless po sa ating lahat. Mabuhay ang Pilipinas and God save the Philippines.